si Bato de la Rosa po, na-shock itong si Bato de la Rosa. So na-shock po itong si Bato. Sabi ni Bato, what is happening to our government now? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At may panibango na naman tayong pag-uusapan patungkol po dito. Importante kasi ito kasi dapat itong dapat itong matalakay natin para malaman po ninyo kung gaano po kasama itong ginagawa ng administrasyong Marcos. Okay? Si Bato de la Rosa po, na-shock itong si Bato de la Rosa sa ginawa nila nitong si Grijaldo. Okay? Kung nakasubaybay kayo sa aking vlog, si Grijaldo po yung nagsumbong doon sa Senate hearing nung time na nandoon si former President Duterte, na kinausap siya backdoor nitong si Dan Fernandez at nitong si Abante, 'di ba? Si Grijaldo. Yan si Grijaldo, yung thumbnail natin. Na-shock itong si Bato de la Rosa dahil nga sa ginawa nila kay Grijaldo. Ano bang ginawa nila ni Grijaldo? Kinontempt nila itong si Grijaldo kahit may operation sa hospital. The reason bakit nila kinontempt dahil raw hindi sumipot sa hearing. Makailang beses na raw nilang ininbitahan si Grijaldo na pumunta sa kanilang hearing, pero still sabi ng kampo ni Grijaldo, nasa operation. He cannot hindi siya he is not well. Okay? Hindi po siya nasa magandang kondisyon para magpaliwanag sa kanyang sarili kasi nga inoperahan po itong si Grijaldo. Bakit ganyan ang administrasyong ito? Napilit ninyong i-contempt ang isang tao na wala na kayong paki sa kanyang dinaramdam na kung anong sakit nandyan sa kanya ngayon. 'Di ba? So na-shock po itong si Bato. Sabi ni Bato, what is happening to our government now? Hindi na po ito makatao itong ginagawa nila kay Grijaldo. Okay? So yun lang naman ang pag-uusapan natin ngayon kasi under this issue, marami pong pwedeng mangyari sa bansang Pilipinas dahil dito. Okay, yan ang i-analyze natin, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, itong si Bato de la Rosa, nagpalabas na po ng statement. Alam mo naman, itong si Senator Bato de la Rosa, kahit may kamay na bakal ito, pero still, sa kanyang mga kalaban sa politika, nire-respeto pa rin. Ganyan ang mga kalyado ni former President Duterte. Look at Robin Padilla, Senator Bongo, at itong si Bato de la Rosa. Ang mga ugali po nito, Duterte talaga ito. Mga matatapang at may prinsipyo itong mga senador na ito. Pero when it comes to, let's say, ang respeto niya sa kanyang mga kalaban, especially itong mga kalaban ni former President Duterte, itong mga taong to, itong mga kaalyado yung mga senador ni Duterte, hindi po sila ang tipo ng mga senador na kagaya ni Hontiveros o nila ni Dilima dati o ni Trillanes na kung ano-ano na lang ang sasabihin, pagpapahiya sa social media or ano-ano. Still, itong si Senator Bato, Bongo at itong si Robin Padilla, malaki pa rin ang kanilang respeto sa mga kalaban ng mga Duterte. Sino ba ang tinutukoy ko dito? Walang iba, itong si Romualdez at itong si Bongbong Marcos. Hindi naman nag-mention ng pangalan itong si Senator Bato. Pero nagpalabas po siya ng kanyang hinanaing na hindi na po tama itong ginagawa ng administrasyon na ito. Especially itong House of Representatives that is controlled sa isang tao dyan na si Martin Romualdez. At ang malaking question dyan, kontrolado ba rin itong si Martin ni Bongbong Marcos? Magpinsan sila di ba? So ito, si Senator Bato, bakit walang ginagawa? Ako analysis ko ito, bakit walang ginagawa itong si Bongbong Marcos sa mga kapalpakan ng House of Representatives? Sa tingin ko,
sa tingin ko, para sa kanila, tama yung ginagawa nila. Pero sa mga mata ng taong bayan, alam natin na maraming beses na po na itong mga pinanggagawa ni Martin Romualdez ay sobrang palpak sa mata ng taong bayan. Pero si Bongbong Marcos wala dyan, walang say. Ini-ignore lang niya. Ngayon, itong si Grijaldo, natuklasan dahil po binuking ni Grijaldo na kinausap siya backdoor nung time ng House of Representatives na Tuwadcom hearing. Kinausap siya backdoor, tapos binulgar yan ni Grijaldo. E di syempre, nagagalit, sa tingin natin ha, sa analysis natin, syempre magagalit sila kay Grijaldo. Umiinit na ang kanilang ulo nitong ni Grijaldo. Okay? PNP Grijaldo. Oh. Umiinit ang kanilang ulo kasi binuking sila eh. Binuking ang kanilang script. Hindi nila in-expect na itong si Grijaldo po sasabihin niya doon sa hearing ng Senado. Natuklasan. Pulis ito ha, pulis ito. Napilit ipinasangkot itong si former President Duterte kung ano-ano sigurong script. Ha? Si Grijaldo ha, umiiyak ito nung nagbigay siya ng affidavit niya doon sa Senado. Pero walang pakialam yung House of Representatives dyan. Nagalit yung House of Representatives. Nagalit yung Tuwadcom. Kasi po, binuking ang kanilang kabalastugang ginawa. So, the only way na makaganti sila kay Grijaldo, kinontempt nila. Okay? Kaya itong si Senator Bato, sinabi na wala na talaga. Itong gobyernong ito, wala na talaga. Kung ano-ano na lang ang gagawin nila. Ha? Kasi sila po ay in power, basta lang makaganti kay Grijaldo. Kinontempt nila si Grijaldo for the reason na hindi raw sumisipot sa kanilang hearing. Okay? Makailang beses na raw na in-invite nilang si Grijaldo na pumunta, sumipot doon sa hearing, hindi raw pumunta si Grijaldo, kaya nagdesisyon sila, itong mga Tuwadcom na ito, na ipakontempt itong police. Kawawa talaga. Even if may reason po si Police Grijaldo. Ayan o, may picture. Itong picture na ito ni Grijaldo, kinuha ito nung nasa hospital siya. Okay? Kasi po, sabi ng doktor, inoperahan itong si Grijaldo. Okay? He is operated. And ang kanyang katawan ay hindi suitable para pumunta sa hearing. So, para sa akin, kagaya lang nang magtrabaho ka sa kung anong kumpanya. Talagang yung kampanya na yan, mag-e-excuse sa'yo kapag meron kang karamdaman. Diba? Eh, mas grabe ito eh. Inoperahan itong pulis na ito. Dahil hindi natupad ang kanilang gusto, ayan, kinontempt nila. Ano ba ang ibig sabihin ng contempt? Siyempre, ikukulong. So, nasaan na ito? Mga human rights dyan. Saan na ang human right dito? Ikukontempt yung tao, kabago-bago lang na na di ko lang alam when nila ito ikukulong. Is it after Christmas or before Christmas? No? Marley PH, hello po. Ayan. Kamuti Moto, hello, present. Kawawa itong si Grijaldo. So, ang tanong, inaabuso ba ng Tuwadcom na ito ang paggamit ng contempt? Hindi, syempre, sa analysis natin, yes. Inaabuso nila ang contempt. Sa tingin ko in my own opinion, in my own observation, kinontempt nila si Grijaldo siguro dahil nagalit sila rito. Dahil binuking ang kanilang kabalastugan. Di ba? Bakit hindi kayo makapaghintay, kayong mga Tuwadcom? Bakit hindi nyo hihintayin na ma-okay na yung kanyang sugat o yung kanyang operation sa kanyang katawan, sa kanyo ipapatawag? Kung hindi nyo kayang ipatawag kasi hindi na aabot sa inyong mga session, di ba? Huwag nyong pilitin. Ano pa bang gusto nyo kay Grijaldo dyan? Sinabi na ni Grijaldo kung ano ang nangyari. Sinabi niya na doon sa Senado. Di ba? Napahiya na nga kayo eh. Yung nagpa-contempt sa kanya yung babaeng biik. Sino yung kongresistang babaeng biik? Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Imagine that one. Hindi ko lang alam kung inutusan ba siya. Pero grabe naman. Pang-aabuso yan sa power ninyo. Oy, Mix Doina, yung ating secretary. Ayan. Maraming salamat, Mix Doina ha. Present yung ating secretary natin. Marley PH, sa pagkaalam ko, nakita ko ito si Marley PH kanina eh. Pumunta ka kanina sa EDSA rally kanina. Kasama niyo si di ba, ka Eric. While ako nagpahinga ako sa paa ko sa run namin kaninang umaga.
nanood lang ako sa vlog ni JM Vlogs, no? Nakamonitor ako doon. Oh. So, yan po ang mga pangyayari. Sabi pa nga, ito yun ha, ipapakita ko ito kasi para alam po ninyo itong sinabi ni Bato. Ayan. Okay? Yan po ang picture na kinuha sa kanya, si Grijaldo. Ayan. Grijaldo is being operated. Itong picture na ito ang nagpapatunay na si Grijaldo po ay nasa hospital. At hindi po siya po pwedeng mag-attend sa TUWADCOM hearing kasi siguro recommendation ng doktor na ipagpahinga ang tao. Di ba? O kung ano-ano yung operation niya, yan ang hindi i-consider ng mga TUWADCOM na ito. Okay? At dahil dito, sa pagpilit nilang i-contempt itong si Grijaldo, nagsalita na itong si Bato de la Rosa kasi hindi na po kaya ni Senator Bato itong mga pinanggagawa nitong mga TUWADCOM na ito. Hindi syempre, ang mga TUWADCOM ngayon, maka-BBM ito lahat eh. At ni Martin Romualdez, atin pong i-enlarge itong sinabi ni Bato de la Rosa dito ha, para alam ninyo, mabasa rin ninyo. Ito, yan. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, ayan, sabi ni Senator Bato, what is happening to our country? Nagtatanong na po si Senator Bato ha, kasi napatanong itong si Bato dahil parang hindi na po normal ang mga ginagawa ng administrasyong ito. Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect. Kaya nga di ba? Tama ito sinabi ni Senator Bato. Hindi na kayo naawa dito kay Grijaldo? Nag-sworn ito ha. Ang kanyang mandato po ni Grijaldo ay to protect us Filipino people, to protect everyone, each and every Filipino sa Pilipinas. Uy, Nanay Tita, maraming salamat po sa 10 Hong Kong dollars. Sir Don, pakijakitan si Sir Ren. Salamat. Okay. Sige, Nanay Tita. Thank you, Nanay Tita. Dagdag ito, pamasahe at saka accommodation rin sa pupunta tayo. Magpag-message, Renzi. Ito bang si Renzi? Ang ibig mong sabihin, Renzi. So, yan po. Ha? Nakakagalit po ang itong ganitong issue po. Isang pulis, nag-sworn, ready to protect all of us, kinontempt nila for not showing up sa kanilang hearing. Ganyan na ba tayo? Yan ang sabi ni Bato. Ganyan na ba? Ganito na ba ang ating gobyerno ngayon? Di ba? Ganyan na ba? Erlinda Mix Vlog, good evening po. Ayan. Renzi, welcome to Donmar TV po. So, it's very unfair on the part of Grijaldo. Buti na lang kung si Grijaldo po ay umiwas, wala masyadong hindi maganda ang kanyang reason na hindi siya makadalo, pero ito, kalusugan po ito ng tao. Di ba? Kaya nga, sabi ni Senator Bato, to serve and protect. Yan po ang mandato ni Grijaldo. Pero anong ginagawa nila? Kawawa ang pulis. Colonel Hector Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in a hospital in Pasig when he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon. Meaning to say, re-recover tapos pinatuloy pa yung operation ng kanyang pero still ang House of Representatives pinakontempt siya. Yan ang hindi nila maintindihan ha. Oy, Renzi, maraming salamat sa $4.99 Renzi. Sir Donmar, thanks sa pa-jacket, sensya na at bihira ako makapagpasok sa iyo dahil sa different time. Kasi thanks again bro. Oy, maraming salamat Sir Renzi. Thank you po. Dagdag na po itong pamasahe. Maraming salamat Sir Renzi. No, walang anuman Sir Renzi ha. Thank you sa pakulay niyo po. Ayan. Welcome to Donmar TV and welcome to our moderators. Okay? Thank you. So, ibig sabihin, walang pake itong House of Representatives. Wala silang pake kung ang taong ito, merong dinaramdam, wala silang pake, basta i-contempt natin yan para makaganti tayo. Ganyan ba, House of Representatives? What if kamag-anak nyo ito? Isipin nyo nga, kayong mga TUWADCOM, isipin nyo na kamag-anak ninyo to. Tapos ginano ng TUWADCOM. Di ba?
Despite sabi ni Bato despite his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of House of Representatives choice, he is now detained in same room where Attorney Zulaika Lopez was detained without medical attention. Grabe. Kung saan kinulong si Attorney Zulaika, doon rin siya ikukulong o nakulong. Remember kapag nandun ka na sa kulungan, medyo kawawa ka na kasi hindi na po mamomonitor yung operation mo, yung dinaramdam mo. Look at what happened to Zulaika Lopez. Grabe naman yan. Mga buwisit talaga itong mga tuwadkom, guys. Sorry sorry for the pero tuwadkom, sumusobra na talaga kayo. Yan lang sabi ko sa inyo dahil sa mga pinanggagawa nitong mga tuwadkom na ito, alam po natin na may reflection ito kay Martin Romualdez. And not only Martin Romualdez, also to PBBM. Kung anong ginagawa ng House of Representatives, this is the reflection of Marcos administration. Kayo, papayag pa ba kayo na mananatili itong administrasyon na ito for the upcoming years? Siyempre hindi. Pulis yan. Protector natin ito sa taong bayan. Ito yung mga taong nagpo-protect sa taong bayan sa mga kasamaan. Sila po yung nangunguna sa peace and order tapos inaabuso ninyo ng ganito. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman